God. Okay po, tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po sa maging ito, sa kabila po ng sungit na panahon. Damang-dama pa rin po namin ang inyong kabutihan, ang inyong mapagpapala sa aming pong buhay. Salamat po sa kalusugan at kalakasan at sa pagbangon po sa bawat isa po sa amin sa umaga po. At ngayon po, nais po namin kayong unahin sa umaging ito. Ang hiling po namin na makasama po namin kayo sa amin pong ginagawang worship po na ito. Hiling po namin na ang inyong pangalan lamang po ang siyang amin pong mag-glorify, may taas. At amin din po, Diyos, inilalapit po sa inyo ang bawat magsisigana po sa amin pong worship na ito ay pangunahan niyo po at puspusin po ng Diyos Santong Espiritu at patuloy pong ibuhos po ang inyong pong huling ulan sa amin pong ginagawang sasama-sama na paglilingkod sa umaga po ito. At patuloy niyo rin pong ilapit sa yung presence ng inyong lingkod na sa maging ito, papulit pasalamat muli namin itinataas at binabalik sa inyo. Lahat ng ito ay amin na po nilalapit pinasasalamatan sa pinakamakapangyarihang ngalan ng Panginoong Diyos Jesucristo. Amen. Pastor PJ. Amen. Atin pong hilingan si Pastor PJ para sa Bible reading and reflection. God first morning po sa ating lahat mga batid. Ayan, so morning. Ang ating First morning po, Pastor PJ. ating Bible reading mga batid ay nasa Leviticus chapter 11. 7 po, 7. 7 po, 7. 6 ba? 7. Chapter 6. Pastor Mike, chapter 6, no? 7. Pagka-check ko po kasi ay chapter 6. 6, no? Ano?
Sige. So, 6 ang aking babasahin. Opo. Sige. So, basahin ko po ito mga kapatid sa English. Sabi po dito, "And the Lord spoke to Moses, saying, if a person sins and commits a trespass against the Lord by lying to his neighbor about what was delivered to him for safekeeping, or about a pledge, or about a robbery, or if he has extorted from his neighbor, or if he has found what was lost and lies concerning it, and swearing falsely in any one of these things that a man may do in which he sins, then it shall be because he has sinned and is guilty, that he shall restore what he has stolen, or the things which he has exploited, or what was delivered to him for safekeeping, or the lost things which he found, or all about which he has sworn falsely. He shall restore its full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the day of the trespass offering. And he shall bring his trespass offering to the Lord, a ram without blemish from the flock, with your valuation of the trespass offering to the priest. So the priest shall make atonement for him before the Lord, and he shall be forgiven for any one of these things that he may have done in which he trespasses." Verse 8, "Then the Lord spoke to Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the heart upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. And the priest shall put on his linen garment and his linen trousers. He shall put on his body and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. Then he shall take off his garments, put on other garments, and carry the ashes outside the camp to a clean place. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offerings. A fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. This is the law of the grain offering. The sons of Aaron shall offer it on the altar before the Lord. He shall take from it his handful of the fire flour of the grain offering, with its oil and all the frankincense which is on the grain offering, and shall burn it on the altar for a sweet aroma, as a memorial of the Lord. And the remainder of it Aaron and his sons shall eat with unleavened bread. It shall be eaten in holy place. In the court of tabernacle of meeting they shall eat it. It shall not be baked with leaven. I have given it as their portion of my offering made by fire, and it most holy, like the sin offering and the trespass offering. All the males among the children of Aaron may eat it. It shall be a statute forever
in your generations. Concerning the offering made by fire to the Lord, every who touches them must be holy. And the Lord spoke to Moses, saying, This is the offering of Aaron and his sons, which they shall offer to the Lord, beginning on the day when he is anointed. 1/10 of an infant of fine flour as the daily grain offering, half of it in the morning and half of it in night. It shall be made in the pan with oil. When it is mixed, you shall bring it in. The baked piece of the grain offering you shall offer for a sweet aroma to the Lord. The priest from among his sons, who is anointed in his place, shall offer it. It is statute every or forever to the Lord. It shall be wholly burned. For every grain offering for the priest shall be wholly burned. It shall not be eaten. Also, the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offerings. In the place where the burnt offering is killed, the sin offering shall be killed before the Lord. It is most holy. The priest who offers it for sin shall eat it. In holy place it shall be eaten, in the court of the tabernacle of meeting. Every who touches its flesh must be holy, and when its blood is sprinkled on the garment, you shall wash that on which it was sprinkled in the holy place. But the earthen vessel in which it is boiled shall be broken, and if it is boiled in bronze pot, it shall be both scoured and rinsed in water. All the meals among the priests may eat it. It is most holy. And 30, but no sin offering from which any of the blood is brought into the tabernacle of meeting to make atonement in the holy place shall be eaten. It shall be burned in the fire. So, one of the most striking elements, mapatid, no, sa Leviticus chapter 6, ito yung repeated na in-emphasize ng chapter 6, mapatid, yung perpetual fire on tabernacle, na kung saan sa Leviticus chapter 6, no, verses 12 hanggang 3, the fire on the altar shall be kept burning, no, yun ang sinasabi lagi. It shall not go out. Kaya kung ating titingnan, mapatid, this isn't literal, mapatid, instructions para sa ancient Israels. So it's a powerful symbol for us, no, mga Christian, lalong-lalo na sa atin ng mga Seventh-day Adventist. So may mga points ako nakita, mapatid, dito sa chapter na ito, na kailangan natin, mapatid, we should embrace the constant provision of God's grace, no? Because kagaya nga na nabasa natin, just as the altar fire, na kailangan it will never went out, no? Gaya ng grace ng ating Panginoon, yung efficacy of Christ's sacrifice ay kailangan always available para sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ay kailangan nating i-recognize, mapatid, the far-reaching nature of sin, no? Alam natin, mapatid, that all sin is ultimate against God. Kaya kailangan, mapatid, it requires not only forgiveness but also yung genuine na effort, mga kapatid, no, para maging kaya-aya ito sa harap ng ating Panginoon. So pangatlo, last is, kailangan, mapatid,
we should look to Jesus as our high priest, no? So alam natin that he is the fulfillment of the sacrificial system. So yung offering kailangan kompleto, no? Lalong-lalo na sa atonement, mapatid. And we should continue, no? Kailangan, mapatid, ipapatuloy natin, mapatid, yung intercession, no? Na kung saan alam natin, mapatid, ang sabi nga dito, na kailangan patuloy na ang pamamagitan para sa atin, yung pamamagitan ng ating Panginoon, no? Siya ang bali dakilang saserdote, mga kapatid. So lastly, sabi dito na kung saan ito yung pinakamalalim, mapatid, no? Na kailangan ang kaligtasan sa kanyang inaalok, mapatid, no, sa atin. It symbolizes, mapatid, yung sacrificial ng ating Panginoong Hesukristo. So God first morning po sa ating lahat, mapatid. Thank you very much po, Pastor PJ. Meron pa po tayong 9 minutes before sa ating pong part 2. Sa mga nais po na mag-share o mag-reflect po doon or sumusog sa share po ni Pastor PJ, maaari po kayong mag-open ng mic and cam para marinig po ang inyong reflection. Or pwede nyo rin pong i-chat, no, sa ating chat box at maaari po nating babasahin po dito sa ating live, mga kapatid. Mayroon po bang nais mag-reflect? Ayan, si Pastor Marin, recognize po. Good morning po mga kapatid. Happy God first morning. Nais ko pong reflect yung pong sinasabi sa Leviticus chapter 6 verse 13. Nang isa po sa trabaho po ng gawain po ng isang pari ay panatilihing nag-aapoy. Yung pong apoy sa altar, ano, huwag mawawala. Ito po ay napakahalaga. Ito pong apoy na ito ay sa altar ay hindi basta ilaw o dekorasyon. Ano po? Ito po ay may mahalagang gampanin. Ito po ay simbolo ng aktibong taglay ng presensya ng Diyos. Kaya bilang mga anak po ng Panginoon, ating pong panatilihin ang apoy sa ating pananampalataya. Sa ating buhay, ito'y kahawig ng masidhing debosyon, panalangin, pagbasa ng salita ng Diyos, at matapat na pagsunod. Kaya ito po'y napakahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Seventh-day Adventists, na huwag po nating papatayin ng apoy. Ito'y panatilihin po nating nag-aapoy hanggang sa umaga. Ito po ang gawain po ng isang pari, mga kapatid. At bilang mga Seventh-day Adventists, bilang mga anak ng Panginoon, ito po ay sumisimbolo sa aktibong taglay ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po isang palala po sa atin, mga kapatid, na wag po nating papatayin ang apoy ng ating pananampalataya. Araw-araw, ito'y laging nakasindi, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen po. Salamat sa napakagandang reflection, Pastor Marin. Meron pa po ba ang nagnanais po na mag-reflect? Mag-open lang po kayo ng camera or magtaas ng kamay. Meron pa po tayong 7 minutes before our part 2. Ayan po. Siguro nag-iisip pa yung iba ng reflection. So habang nag-iisip po ay gusto ko rin pong mag-reflect, mga kapatid. Sis Irma, gusto niyo po bang mag-share? Nag-open po kayo ng mic. Okay. Sige po, kung gusto niyo po mag-share, open lang kayo ng camera or mic or magtaas ng kamay. Sige po, habang nag-iisip ay share ko lang po yung akin din pong reflection about po sa atin pong reading this morning. Ito po sa akin pong pag-aaral, mga kapatid. Nais ko rin pong focusan doon yung
sa chapter na ito yung dishonesty, no? Tsaka, at pagtitake advantage sa kapwa or sa ating isang kapatid. Na sabi po dito kapag nakita ko po dito na kapag tayo po pala ay nagiging dishonest o mapanlamang ay hindi lang po pala ito pagkakasala lang sa ating kapwa kundi directly na pagkakasala din po ito laban sa Diyos. Kaya nga po kung papansinin nyo ay yung nagkasala po dyan ay hindi lang po siya ah, gagawa ng restoration para sa ginawa niya ng kasalanan kundi mag-aalay din siya sa Panginoon. Ano po? So, pansinin niyo din po mga kapatid yung kailangan gagawin nung nagkasala. So, hindi ka lang basta magsusorry dito mga kapatid sa dishonesty o panglalamang o deceit na ginawa mo o kasinungalingan, kundi lalo kung mayroon kang nilihim, ninakaw, ay kinakailangan mo pong ibalik yung principal amount value or value plus dadagdagan nyo po ng 20%. So kung 100 yung kinuha nyo, gagawin nyo ng 120. Pero pansinin nyo po yung ginawa ni Zacchaeus mga kapatid, sa kanya pong sa karanasan po ni Zacchaeus, ang ginawa niya hinigitan niya pa po yung ang sinasabi po sa provision na to, kundi ang ginawa pa nga po niya ay 4 times. So ibig sabihin sa 100 na kinuha niya ay 400 lahat yung ibinalik niya sa bawat nilamangan niya po mga kapatid. No? So at na-observe ko rin po pala dito na hindi po pala rin lahat ng klase ng offering ay puro karne. Meron din po pala tinatawag tayo na grain offering mga kapatid. So ito naman po ay bagamat wala siyang atoning value mga kapatid, pero napaka-importante pa rin kasi this is an expression ng ating pong pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin araw-araw. At ito mga kapatid, yung natitira pong part nitong green offering na to ay ito'y pagkain po ng mga Levita. So sa ganitong paraan sila pinoprovide ng Panginoon mga kapatid, no? So siguro relatable din to sa mga tithes and offering na ating ibinabalik sa Panginoon, and portion of those ay napupunta sa mga pastor, sa mga manggagawa o Bible workers ng ating conference mga kapatid. So ayun po, madalas po yung offering na to ay ina-associate sa mga animal sacrifices. So, ibig sabihin mga kapatid, bagamat tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon, ay kakibat din po pala nun yung pagpapasalamat po natin sa Kanya, no? So, at hindi rin po lahat po pala ng animal sacrifices ay sinusunog, mga kapatid, kundi yung ibang offering, mga kapatid, ay ginagawa rin pong pagkain ng mga Levita. Although titigisin yung dugo, mamamatay yung tupa mga kapatid, pero the rest po nun ay lulutuin, kakainin po ng mga anak ni Aaron mga kapatid. Tanging yung dugo lamang po at taba yung susunugin doon sa apoy. Kaya ang naging reflection ko dito, at matagal ko na rin naman po itong natututunan sa aming professor po sa UP, na imposible po pala sa mga pari at Levita na maging vegetarian kasi ito talaga ay batas na kinakailangan na kakainin nila yon once na may mag-alay po ng sin offering para sa Panginoon. So yun lang po aking pong reflection mga kapatid. 2 minutes na lang po pala before part 2. So hindi ko alam kung may magre-reflect pa mga kapatid, siguro ay i-hold na po natin muna doon. Meron pa naman po tayong dalawa pang devotional. Pwede pa po kayo makapag-reflect po doon. Sino po ito? Si kapatid na Haran. Basahin ko lang po yung kanya pong chat. Ang apoy ng pagmamahal at pangangalaga ng Diyos ay walang humpay, kaya dapat lang na 24/7 din ang connection natin sa Kanya. Kung paano ang paghinga natin ng hangin ay walang natatakpan. Walang patid, I think. Ganon din ang pakipagrelasyon natin sa Diyos ay dapat di mahinto o maharangan ng mga lumilipas na bagay ng sanlibutan. Yan. Salamat po kapatid na Ran sa napakagandang devotional. Tayo po ay dadako na po sa part 2, Sport 29 na po. Hilingan na po natin si Pastor PJ sa Lest We Forget. Yan, tayo po ay magpatuloy sa Lest We Forget.
na part. Yung topic po natin ngayon, mapatid, ay family and mission. So, yung key text ay makita sa Genesis chapter 12, verse 3. Sabi po dito, "In thee shall all families of the earth be blessed." So, babasahin ko po yung devotional, mapatid. Sabi dito, our text in some ways reminds me of the other James Bond. His brother Seth became one of the first Adventists in California in 1872 through the ministry of J.N. Lovoro. Jamming his pockets full of tracts, his first missionary target was James, a farmer in California's Central Valley. Finding the man plowing with a 10-mule team, he lost no time in beginning his mission. He took his new faith in the field, followed it up in the barn, and continued on into the house. James' wife, Sarah, a devout Baptist, stood for this for a few days until her patience gave out. But finally, after telling Seth that they appreciated his visits, she noted that if he didn't stop talking about his Sabbath business, he had better move on. And Sarah, he replied, "If you can show me just one text in the New Testament that implies we are obliged to keep the first day of the week, I'll say no more." "That's easy," she answered. Getting James to halt his plowing until they found the passage. They read the New Testament together. 4 days later, they arrived at the last verse of Revelation, but without their text. Saturday morning, James Bond went out and fed and harshed his mules, preparing to plow. Coming back into the house, he ate breakfast, led family worship, and returned to the barn. About 9 o'clock, his wife saw the plow standing idle in the field. Fearing he had been hurt, she rushed out only to discover that he was sitting on the box reading Sabbath tracts. At that point, both becoming Sabbatarians. Later, under Ellen White's urging, this father of 11 become medical doctors. 5 of his sons become ministers, and 7 of his children become foreign missionaries. 2 of them, Frank Starr Band and Walter Guy Band, pioneered the Adventist mission in Spain in 1903. Walter would give his life there 11 years later at the age of 35, apparently a victim of poisoning. Both of them experienced the trials of Paul as they were stoned and forcibly driven out of village. I have personal interest in this story because my wife, Elizabeth, or Bonnie Bond, is the granddaughter of Frank and the great granddaughter of James. Families make a difference. How our children relate to the Lord. The church and the service is shaped to the large extent by fathers and mothers in the faith. So, sa ating devotional ngayon, mga kapatid, may tatlong
punto ako nakuha dito sa ating devotional. Una is the family is the first mission field, no? So before daw mapatid yung ang lahat sa atin mapatid, lalong-lalo na yung ating family ventured out sa ating tahanan, ay kailangan daw mapatid ay unahin muna natin sa ating pamilya. So this emphasizes mapatid the critical role of parents and guardians in nurturing a spiritual service mapatid sa ating community. So yung purpose, no, making the home a vibrant training ground for the future outreach. So family as the first mission field. Pangalawa, the sacrifices of strength of missionary families, no? So the book likely details mapatid the immense challenges and personal sacrifices na kanilang hinaharap, no? Dedicated ang bawat isa sa kanila. Kagaya po sa atin mapatid, kung tayo ay tinawagan, no, kailangan natin maging dedicated sa ating gawain, whether it is local or in abroad. So ganun ang dapat natin gagawin. So pangatlo is the intergenerational impact of mission, no? So yung tinatawag bali batid yung legacy, no? Yung legacy ng family. So this encourages mapatid us that we should consider the long-term impact of our own family's values. So kung sinimula natin mapatid, maliliit pa yung ating mga anak, so yung impact nito mapatid ay hanggang ang ating mga anak ay magkaanak na rin, ganun din ang kanilang gagawin. So actions on the broader mission mapatid, recognizing that our faithfulness today can inspire and empower those who come after us. So alam natin na lahat ng nakakakilala sa atin, nakakasalamuhan natin, kung makita nila mapatid na ganun ang ating ginagawa, ay makaka-empower tayo, maka-inspire tayo ng family din mapatid sa ating community. God first morning po sa ating lahat. Yan po, thank you very much, Pastor PJ. Siguro, ano na po natin, Pastor PJ, yung iyong pong closing prayer para dito po sa part 2. Tayo po yung manalangin, kapatid. Let's pray. Mapagmahal at mahabagin naming Ama, na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa umagang ito, amin pong pinapasalamatan ang iyong presensya, at lalong-lalo na sa mga pagkakataong ito na kami po ay nakapagpuri sa inyong pangalan. Salamat po sa mga mensaheng aming napakinggan, lalong-lalo na sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin na kailangan namin lang pag-aruga, lalong-lalo sa aming pamilya. At pangalawa ay ang sakripisyo, na minsan alam po namin na masasacrifice ang aming time, ang aming kakayanan, pera, at ano pa mang meron kami. Alam po namin na nandyan po kayo upang tulungan ang bawat isa sa amin. At ang lalong-lalo na yung pamana o legacy, na kung saan pag ang aming pamilya ay aming ginawang tahanan po ninyo, ay makakapag-inspire kami ng ibang tao upang sa ganon ay gagawa din sa gawain na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa umagang ito. Ito po yung aming hinihiling sa pangalan sa aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much, Pastor PJ, sa iyong ministry. Isunod na po natin ang intro video, History of SDA Church by CLPM Media. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy, the Book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Yan po, tayo po ay dadako na sa atin pong part 3, 200 days celebration. Meron po tayong dalawang testimony, si Ma'am Irene Mislos and Pastor Reynald Serapica. Atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Ma'am Irene Mislos. Naka-mute po kayo, Ma'am Irene. God first morning po sa lahat. Naririnig po ba ako? Yes po, loud and clear, Ma'am Irene. God first morning. Okay po. Ako po ay masaya ngayong umaga na naging part po ng ating program para mag-share ng mga experiences and God's blessings po sa atin. Ako po ay teacher dito sa ating paaralan sa Baler. Before po, ang aking alarm clock ay laging tumutunog yan ng 4:30 a.m. dahil ako po ay malayo sa school, so kinakailangan ko mag-travel ng 20 to 30 minutes, so dapat maaga akong gumigising. Pero ngayon, nang tayo po ay may GFM na inulunsad ng ating CLPM, ang aking alarm clock ay mas maaga na. Ito po ay 3:30 na. So, 3:30, dapat ako ay gising na. Magjo-join na ako niyan sa Zoom. Hihintayin ko na i-open ng host ang ating Zoom. So, yun pong aking paggising ng 3:30. At first ay talagang parang nahihilo ko pagdating sa classroom dahil nabawasan yung time ng aking pagtulog. Pero nang ito po ay aking naging ng habit, naging daily routine na ang pagising mo ng 3:30. Kumisan, una ka pa ako nagigising sa alarm clock.
3 o'clock pa lang, wala pang 3, gising na ako, di na ako makatulog. Parang hinihintay ko ng mag-start yung, mag-open ng Zoom at mag-start yung ating GFM. So pag ito po ay palagi mo nang ginagawa, parang parang hinahanap-hanap na natin kasi everyday yun yung gumigising sa atin sa umaga. Pagdating po sa ating tithe, tayo po mga teachers, katulad ng mga pastors, ay wala na po kaming problem sa pagbabalik ng tithe dahil ang school ay kinakaltas na ang mga tithe ng mga teacher pag kinsenas at katapusan na kami ay magsusweldo. So ang tanong po ay ang ating COP. Before pa nang kami po ay nasa Bataan, dahil ako po ay taga Bataan, 26 years ako nagturo doon. Marami na po akong naririnig about sa nagbibigay ng second tithe, pero wala pa po sa aking knowledge yung about sa combined offering plan. Ang ating envelope before sa CLC ay mayroong nakalagay doon na 1% offering, and then church building project, and then may others. So doon po sa 1% offering, talagang ibinibigay ko doon ay 1% lang. Kung ang tithe ko is 1,000, so 1% lang ang ilalagay ko doon kasi nakalagay is 1% offering lang siya. And then dahil ako ay under ng ating school, doon sa others ay nagbibigay po ako doon ng sa education na napupunta sa ating church school. And then doon sa church building project. Pero simula po ng ating CLPM ay pinaigting ang COP, sinubukan po ng ating lingkod na i-challenge natin subukan natin ang ating Panginoon. At nagbibigay na po halos karamihan lahat ng teachers ng ating school dito sa Baler ay nagbibigay po kami ng COP. Kung minsan ang aming COP ay hindi lang 10%, kung minsan ay siguro 10.5 o 11% pa kasi ang aming tithe ay hindi naman eksakto. Example is 10,000. Hindi naman 1,000 exactly ang iyong tithe. So may butal po iyon. Kung halimbawa ay 15,102, so yun ang bibigay mo ng tithe. So hindi siya naka-round off. Pero kapag kami po ay nagbigay ng COP, nira-round off mo na para hindi na mahirap suklian. So mas marami po parang napakagaan sa kalooban na magbigay ng COP 10% or more. Hanggang ngayon, nagbibigay ka pa rin na hindi lamang yung iyong COP, ganon din yung iyong mga under sa education at sa iba pang bagay. So, pagpalain po natin ang ating pagpalain natin pagkakaroon ng ating GFM. Maraming salamat po at pinaigting po ang pagbibigay ng ating COP. Pero ganun pa man, kahit na tayo ay nag-regular na nagbibigay ng ating tithe and COP, ay hindi naman tayo exempted sa mga challenges, sa mga pagsubok na pwede nating maranasan everyday. Alam niyo po, ako ay teacher na mahilig magluto, hindi lang magturo, kundi mahilig magluto. Dahil ako ay mahilig sa kitchen, so kapag meron akong nakikitang mga kitchen utensils na maganda, ay naglalaan ako ng budget para ito ay aking mabili kasi gustong-gusto ko siyang lutuan. Parang ang sabi ko ay parang masarap lutuin ang adobo sa kaserolang ito. Parang masarap magprito ng isda dito sa kawaling ito. Sabi sa akin ni Pastor, bakit bili ka ng bili ng mga lutuan na hindi mo naman lahat nagagamit? Ang sabi niya sa akin, hindi mo naman lahat nagagamit. Para ba pong ako ay tuwang na kapag meron akong nabiling bagong kaserola o bagong sandok, ay lalo akong nagiging masipag na magluto. Tapos pag araw ng potluck sa church, ay gustong-gusto mong gigising ka ng maaga
para makapagluto ka gamit ang iyong kasirola, yung bagong bili mo. Pero ang sabi nga ni Pastor sa akin, yan ay mga material na bagay lamang. Ang sabi niya yan ay lilipas. Last year po, month din ng July, tulad ngayon, so 1 year na siya, ay siguro ito ay ginising ako ng ating Panginoon sa experience na ito. Pero ito ay aking ginawang positive. Naisip ko na ito ay blessing sa akin. Ang bahay po namin sa Bataan, yun po ay iniwanan namin. July last year, 6 months na hindi na kami nakauwi sa aming bahay. Marami po akong iniwang mga gamit doon na hindi pa nagagamit kasi hindi naman dilipat ka from Bataan to Baler ay dadalhin mo lahat ng iyong gamit. So, mas marami ang naiwan na gamit sa Bataan kaysa sa dinala naming gamit dito. So, nag-chat yung aking pinsan na kapitbahay namin. Sabi niya sa akin, pwede ba akong pumasok doon sa inyong bakuran para hanapin ko yung aking imported na pusa? Sabi ko sa kanya, sige mag-ingat ka kasi matagal na kaming hindi nakauwi. So hindi na nalilinis, maraming puno, masukal, maraming mga dahon, damo, baka may ahas, ang sabi ko pa sa kanya. So siya po ay lumipat doon sa aming bahay. Nakita niya na open wide ang door sa likod sa dirty kitchen. Nagulat siya, sabi niya bakit naka-open. Na pumasok siya, nakita niya nakakalat yung mga gamit, and then yung pinaka door sa likod ay naka-open din. Pinicturean niya and then sinend niya sa akin. Nang time na iyon, kami po ay nasa isang barangay dito sa Baler na kami ay may children's evangelism and free tutorial. Ang sabi niya sa akin, Ate Ay, ganito niyo bang iniwan ang bahay niyo? Nang aking pong makita sa picture, kinabahan na ako. Ang sabi niya, hindi namin iiwanan yan na naka-open ang mga door. Sabi ko, siguro ay pinasok na yan, nilooban na yan. So, sa madaling kwento po, ang aming bahay ay pinasukan na halos nilimas ang laman ng aming bahay. Lahat ng aking mga inipon na mga material na bagay ay nawala sa isang iglap lamang. So, ni-remind ulit ako ni Pastor, ang sabi niya sa akin, ang lahat ng bagay na yan ay material lamang at yan ay lilipas, mawawala. So, parang nagising ang aking kaisipan doon sa experience na yon na although iniyakan ko, pero inisip ko siyang, ginawa ko siyang positive, na naging blessing po sa akin yon para ma-remind ang aking kaisipan na hindi natin kailangang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi doon sa langit. So bilang mga lingkod po ng ating Panginoon, hindi tayo exempted sa ganyang mga bagay. Ang sabi po sa Malakay 3:10, babasahin ko po ito sa Tagalog. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Gusto ko pong dagdagan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi at COP sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Gusto ko pong bigyan diin yung salitang ibuhos sa inyo. Hindi sinabi ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng 1/4 or 1/2 or katiting. Ang sabi niya, subukin ninyo ako at ibubuhos niya sa atin ang masaganang pagpapala. Alam niyo po, noong ako ay bata pa, isang anak lang po ako po ay naulila na ako ay 10 years old. So, ang nanay ko, ang siyang naghahanap buhay para sa akin, para sa aking pag-aaral. Meron kaming mga alagang mga manok na native. So, yung mga iniipon niya yon, yung mga itlog at pinibenta. Marami kaming tanim na papaya, bayabas, binibenta po yan ng aking nanay. Pero hindi niya nakakaligtaan yung pagbibigay ng
tithe, yung ika-10 bahagi. Doon ako namulat sa pagbibigay po ng tithe. Nakita ko kung papaano ang aking nanay ay naging matapat sa pagbabalik ng tithe sa ating Panginoon. One time, dahil siya lang naghahanap buhay, naubusan na kami ng bigas. Walang maibentang mga bunga ng pananim dahil nagbagyo. Naubusan kami ng bigas. Ang natira lamang siguro isang gatang dun sa lagayan namin ng bigas. At dumating yung isa naming kapitbahay at siya ay naghihiram ng bigas dahil wala daw silang isasaing. Siya ay may 3 anak na maliliit. Ang sabi ng aking nanay, kuhanin mo yung natitira nating bigas at ibigay mo doon sa ating kapitbahay. Ang sabi ko sa kanya, paano tayo? Ano yung kakainin natin? Ang sabi ng aking nanay ay, God will provide. Parang naging ko din yun, God will provide, ang sabi ng aking nanay. So, kinuha ko po yung natitirang bigas, ibinigay ko sa kapitbahay. Hindi pa dumating ang oras ng pagluluto ulit, ay may tumatawag doon sa labas ng bahay. Tinatawag niya ang aking nanay, tita, ang sabi niya ganyan, buksan niyo po. So, nang binuksan ng aking nanay yung pintuan, nakita namin yung pinsan ko na meron silang bukirin. May dala-dala siyang isang kabang bigas. Nang sabi niya, nag-ani po kami, tikman niyo po ang aming bigas, masarap po ito. Tingnan niyo po kapag ikaw ay naging bahagi, nag-share ka ng blessing na ibinigay ng Panginoon sa iyo, napakabilis ng balik, napakabilis ng pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Sinubok mo yung Panginoon, ibinuhos niya ang pagpapala. Marami po akong mga karanasan na hindi ko malilimutan. Noong pandemic, biglang nagkaroon ng lockdown, so walang face-to-face, online classes lahat. Ang problema, wala po akong sariling laptop. Ang mga anak ko ay walang mga gadgets, walang mga cellphone. Si pastor lang ang may laptop na pumapalya na rin. So, ang sabi ko, saan tayo kukuha ng gadget, ng gamit para sa mga online classes? So, nagdarasal ako sa Panginoon. May tumawag sa akin na hindi ko ina-expect na siya ay tatawag. Nangumusta siya. Ang sabi niya, kumusta kayo sa school? Kumusta ang mga anak mo? Online classes na pala. Bakit tinanong niya sa akin na meron na ba kayong gagamiting laptop? May gadget ba yung mga anak mo sa online classes? Tumugon agad ang Panginoon. Alam niyo po, hindi lang ako ang binigyan niya ng bagong laptop. Ang aking mga anak ay tigisa sila ng tablet at si pastor din ay binigyan niya ng laptop. Napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Ano sabi niya? Subukin ninyo ako, ibubuhos niya ang pagpapala. Nung isa pa lang po yung anak namin ni pastor, ay dumating din sa amin yung walang-wala po talaga. Malayo siya sa amin, wala pa siya sa CLC that time. Siya ay nasa Tarlac. So, Santa Ignacia Tarlac. Ito po ay under ng NLM. At siya po noon ay nag-uumpisa pa lamang bilang pastor. Ang school po natin that time doon sa Bataan ay hindi sapat yung nabibigay na salary sa mga teachers. Kaya dumating din sa time na walang-walang laman ang aking wallet. So, wala nang gatas para doon sa aming anak. Pero, hindi ko nakalimutan manalangin sa Panginoon. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Hindi ko alam kung tatawagan ko si pastor, na alam kong nasa malayo siya sa amin. So, nagpray lamang po ako. At, ginawa kong busy ang aking sarili. Naiya akong maghiram sa aming kapitbahay, although mga kamag-anak ko naman, yung aming mga kapitbahay. Ginawa kong busy ang aking sarili, yung mga bags na nakatago, aking nililigpit, yung mga palantsahe, yung mga damit.
Meron po ako nakitang old wallet ko na matagal ko na hindi ginagamit. Kung bakit parang may bumulong sa akin na buksan mo ang iyong wallet. So, binuksan ko po ang aking wallet. Alam niyo po, meron akong nakita doon na 1,000 pesos na napakagandang pagkaka-fold. Kahit anong aking isipin, hindi ko maisip kung saan nanggaling yung 1,000 pesos. Ako ba ang naglagay doon na nakalimutan ko lang na may nilagay akong 1,000 pesos? Si Pastor Bang naglagay doon? Hindi ko talaga maisip po kung saan nanggaling yung 1,000 pesos. So, nung aking makita yon, ang una kong ginawa, Panginoon, salamat po sa blessing na yung binigay. So, ganun po anong sabi ng Panginoon? Subukin ninyo ako at ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Kapag tayo po ay magbibigay, magbabalik ng ating mga tithe and offering sa ating Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Tayo po ay maging masaya, bukal sa ating kalooban ang pagbabalik natin sa ating Panginoon. We should be grateful, we should be cheerful, thankful sa lahat ng bagay. Wala pong imposible sa ating Panginoon at lahat ng blessings ay kanyang pagkakalob sa atin. Bago po ako magtapos, ay meron din po akong nice i-share. Dahil nga po maaga po akong naulila, grade 4, grade 5, grade 6 ay talaga pong struggle. Ang nanay ko lang ang nagwo-work. Nagtatahi siya ng damit pag walang tahi. Tulad ng aking nabanggit kanina, ay nagtitinda ng mga bungang halaman. Maraming ginagamit ang Panginoon na pinagpala niya. Maraming chain of blessings. So, meron akong kamag-anak na naging ninang namin sa kasal. Siya ay si Ninang Gina Tan. Siya ay nag-offer. Ang sabi niya sa amin ng aking nanay, doon kayo tumira sa bahay namin. Siya po ay nagpaaral sa akin. Tingnan niyo po, wala kang hinihingi. Pero kusang ipagkakalob ng Panginoon. Pinag-aral niya ako ng aking college at hindi ako makakarating dito bilang teacher nang dahil sa kanya. Ako po ay masyadong emotional. Parang natatouch ako sa mga blessings kung aking hihimayin. Napakarami po. Maraming chain of blessing. Nung kami ay nasa Bataan, ang aking marami po akong mga kamag-anak doon na sila ay pag nakita ka, tatawagin ka, halika muna, pasok ka sa bahay nila. Pagkatapos, kung meron silang ani sa poultry, ani sa fish pond, ani sa bukhirin, lagi kaming may part sa kanilang harvest. So, yun lamang po ay napakalaking blessing na, di po ba? Kami ay nalayo sa Bataan, hindi pa rin nawawala iyon. Kumisan may mag-chat-chat, Ma'am ay, send mo nga sa akin ng GCash number mo. Bakit po? Itatanong ang GCash number dahil sila ay magsesend sa iyo ng financial. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi konti, hindi kalahati, hindi lang 1/4 o 1/3. Kung hindi po sabi niya, ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Subukin lamang po natin siya at tayo po ay magtapat. Ngayon po ay kung papaanong yung mga chain of blessing na dumating po sa amin. Akin pong dinadalangin sa Panginoon na maging channel of blessing din po kami sa iba. Mayroong mga estudyante po na kahit sa paanong paraan sa maliit na bagay ay nakakatulong po kami sa kanila. Napakasarap po sa pakiramdam na ang blessing na ibinigay ng Panginoon sa atin ay mai-share din po natin sa iba. Sabi nga po, bigay natin ang tiwala natin sa Panginoon. Hindi niya po tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay. So yun lamang po, maraming mga experiences, hindi ko na lahat i-detailed. God first morning po sa lahat. Maraming salamat po. Amen. Salamat po, Ma'am Irene Mistro, sa iyong very inspirational and encouraging na testimony. Sunod po natin si Pastor Reynald. So Reynald, dyan ka po ba? So Reynald?
Okay, so Reynald, your testimony. Good morning, Pastor Mikens. Good morning po sa lahat, kapatid. Good morning po, Pastor. Masaya sa isang pagkakataon at karapatan na pinagkaloob po sa aking umaga sa ating pong devotional upang magpatotoo tungkol po sa tithes and COP. Ang bagay po na ito, mga kapatid, ay since nung ako po ay nag-serve na sa Panginoon, bago pa lang mag-start ang aking pong ministry, sa pagiging isang missionary under by Philippine Frontier Mission, noon, ang tithes po ay kinakagas na po sa amin. Okay. At the same time, nag-offering na rin, nagbibigay ng offering hanggang sa nung ako po ay nag-aaral, nagtapos ng pagiging isang pastor, nag-apply po ako sa CLC. Tuloy-tuloy po, mga kapatid. Okay. As being a church planter noon, ay hindi po kinakaltas sa amin yung tithes sa mga church planter. At I'm so blessed dahil ang aking pong partner sa buhay, pag pinag-uusapan po ang tithes and offering, ay talagang siya po ay committed din po. Okay, hindi po, kumbaga, pagdating sa pagta-tithes, talagang sabi ng aking may bahay, ay isasauli natin ito. Yan, which is, ito po yung mindset ko rin dahil automatic naman na hindi naman atin talaga yung tithes, mga kapatid. So, hindi natin pwedeng pakialaman. At ang naka-mindset po sa akin ay isauli kasi hindi atin. So, ito ay ginagawa na namin. Naging church planter po ako almost 7 years, mga kapatid. So, doon po sa pagta-tithes and offering ay talagang ito ay lifestyle na namin, mga kapatid. Okay. So, hindi man kinakaltas sa amin, pero yun po yung naka-mindset sa amin na hindi namin pag-aari yun. Kailangan din namin magbigay ng aming handog para sa Panginoon. Itong panahon na ang ating pong church to our leaders, okay, ang ating pong denomination ay makikita po natin na it is a progressive, okay, at according to the education, teaching of the Bible na kung saan tinuturuan tayo. At dumating po itong COP, mga kapatid, ay hindi po naging mahirap po sa amin na ito po ay may apply. Okay? At sa aming buhay, sa aming pamilya, lalo tigit ang aking asawa since nung ako po ay pumasok sa ministry. Ang aking asawa ay full-time. Wala po siyang work kasi noong ako ay church planter under by CLC, ay ang aking asawa doon sa Palawan, nagtatrabaho po yan sa munisipyo. Then we decided na umuwi na. Okay, magsama na kami after in a month, 3 months. Siya po ay
sumama na po sa akin sa field. So naging full-time housewife ang aking asawa, and at the same time full-time partner po sa gawain. Sumasama po lagi yan. So umaasa po kami, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon. At lalo tigit naramdaman namin ang kumbaga yung presence ng Panginoon sa amin. Which is sa atin kasi pag tayo ay nagta-tithes and offering, sabi natin na tayo ay pagpapalain. So yung pagpapala ay kahit hindi tayo magtapat sa Panginoon, pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero yung moment na yung sa panahon na nai-apply namin itong pag-COP, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos na tinitignan namin, may mga pagkakataon na, like for example, since noon pa naman ito nangyayari, pero mas nadadagdagan yung mga unexpected na blessing ng Panginoon, na kung saan yun po ay nakikita at nararamdaman po namin, mga kapatid. Sa amin pong family, okay, ang amin pong mga anak hindi nagkakasakit, okay, nabubuhay kami sa simpleng kaparaanan ng buhay bilang naglilingkod sa Panginoon, na talagang nagdedepende, nagtitiwala kung ano po yung bagay na mga pangako ng Panginoon. Doon lang po kami nagdedepende. So, nung kami na nagsi-COP, mga kapatid, talagang yung mga unexpected blessing, mga kapatid, ramdam po namin yung kabutihan talaga ng Diyos. At doon po namin mas lalong niyayakap ang isang buhay pagtatapat sa harapan ng Diyos. So yun lamang po, mga kapatid, ang aking maiksing patotoo regarding po sa tithes and COP na atin pong pinapatotohanan sa harapan po ng Diyos. Salamat po, Pastor Reynald, sa inyo pong napakagandang testimony. Ngayon po ay magpa 5:50 na po. Atin na pong isunod na po yung video. I think by PM Media. Okay. Isang dahilan para mabuhay, March 9. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58. Tila hindi maaaring maging leader ng iglesia si Angko dahil bulag siya mula pagkabata. Inamin niyang ilang beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Subalit siya rin ang buhay na saksi sa kapangyarihan ni Jesus na masumpungan ang mga tao sa kanilang pinakamahinang oras at may angat mula sa kawalang pag-asa. Isinilang si Angko mula sa isang debotong pamilya ng Budismo. Sa edad na 7 taong gulang, nagpasimulang sumakit ang isa niyang mata. Dahil sa mahirap ang kanilang buhay, hindi siya nadala sa doktor para ipagamot kaya nahawa na din ang isa pa niyang mata. Lumala ang kondisyon ni Angko hanggang sa naging ganap na bulag siya. Pagkatapos ng ika-7 grado, hindi na niya kayang magpatuloy sa pag-aaral. Isang araw, nang halos 30 taong gulang na si Angko, isang Kristiyanong mangangaral ang dumating sa kanilang nayon at nagpasimulang makipag-usap sa mga tao tungkol kay Jesus.
Bilang bunga ng mga pabalita ng mga ngaral, nabautismuhan si Angko at ang kanyang pamilya sa Kristiyanong Iglesia. Dahil hindi makabasa ng mga aklat si Angko upang matutunan ang marami patungkol kay Jesus, bumaling siya sa mga audio sources para sa impormasyon. Ang pagsasaliksik na iyon ang naghatid sa kanya upang matuklasan ang Adventist World Radio, AWR. Hindi nagtagal, minahal ko ang programa sa radyo, wika ni Angko. Ang radyo lamang ang nakapagdadala sa aking ng kaaliwan. Aking tinatandaan ang oras ng programa at nakikinig sa radio araw-araw na hanggang ngayon ay aking ginagawa. Dati, hindi ko alam kung sino ang Diyos, subalit ngayon kilala ko na siya. Salamat sa radyo. Habang lumalago ang kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, nagpasya si Angko na magbahagi rin ng kanyang napapakinggan. Kaya inanyayahan niya ang kanyang mga kapitbahay at nagtatag ng maliit na grupo, nang kalaunay naging regular na ang pagpupulong. Nagsimulang pagtuunan niya ng mas higit pa ang programa sa radyo, na ginagawa ang pinakamahusay niyang magagawa upang mahagip ang bawat detalye ng pagbalita. Sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan, naging bantog na tagapagsalita si Angko at iginagalang na lider. Itinatag niya ang isang community service group na tinatawag na Golden Eagle Handicap Foundation, na tumutulong sa mga nangangailangan sa loob at paligid ng komunidad. Labis ang aking kagalakang nakilala ko ang Diyos at ang katotohanan ng Sabbath. Wika ni Angko. Kung wala ang pabalitang itinuro ng radyo sa akin, walang magiging kabuluhan ang aking buhay. Panawagan. Ang handog sa araw na ito ay para sa Adventist World Radio. Kasalukuyang nagsasahimpapawid ang AWR ng higit sa 100 wika. Makatutulong ang inyong mga handog na may taguyod at palawakin ang gawaing pangangaral ng AWR. Ipanalangin ang ministeryong ito at magbigay ng inyong regular na mga handog. Salamat po Brother Melvin Vilasano sa iyo pong pag-share ng God First video. Ngayon po ay dadako na po tayo sa part 4 ng atin pong worship sa devotional ng Councils on Stewardship, reading and reflection. Ang inyong lingkod na host po ang siyang magbabahagi po nito. Wait lang po mga kapatid. Okay, so ito po yung atin pong devotional. Ginawan ko po siya ng outline para hindi lang po babasahin mga kapatid, no? Ginawan ko po ng question and answer outline. So Councils on Stewardship, chapter 52, subtopic number 1, avoiding institutional debts. Or sabi po dito sa unang tanong ko po sa outline na aking ginawa, alin daw po ang isang bagay na ayaw ng Diyos na patuloy na maging kahihiyan sa kanyang gawain? At yun po mga kapatid, ayon sa tugon ni Ginang White, yun daw po ay yung utang o pagkabaon sa utang ng atin pong mga institusyon. Ano naman daw po ang dapat nating pakabantayan kapag may mga nais tayong idagdag o ipagawa sa mga buildings at facilities ng ating institusyon? Ayon po kay Ginang White, maging maingat daw po tayo na huwag tayong lalabis sa ating kakayanan. So live within our means principle, mga kapatid. Bakit daw po mainam na ipagpaliban muna ang pagpapa-improve ng ating mga building at facility hanggang ang Panginoon ay magbukas ng kanyang pagpapala? Yun daw po ay upang hindi na po natin kakailanganin na mangungutang ng malaki at magbayad ng mga matataas na interest para lamang sa pagpapa-improve. Ayon po kay Ginang White. Ano naman daw po ang
ano naman daw po ang isang institusyon ng Adventista na naging lagakan ng pera ng mga kapatid at nakapagsuporta ng mga pera at kagamitan sa maraming sangay ng gawain sa iba't ibang teritoryo at nakatulong din sa iba pang mga proyekto ng iglesia. So tinatanong po kung anong institusyon po iyon. So yun po, ayon kay Ginang White, yung mga publishing houses po natin gaya po ng ating modern day Philippine Publishing House dito sa Pilipinas. Ano naman daw po ang komento ni Ginang White sa naging pagpapatakbo ng mga publishing house? Sabi po niya, ito daw po ay mabuti at wala naman daw pong pagmamalabis na nagawa ang institusyong ito ng mga publishing house at nakita naman daw ito ng Panginoon. At last question po, ngunit ano naman daw po ang liwanag na ipinakita kay Ginang White sa kabila ng maayos na pagpapatakbo ng publishing houses? Ayon po sa kanyang payo, lahat daw po ng kakayanan ay dapat gawin upang manatiling malaya sa utang ang ating institusyon. So yun po mga kapatid, sa reflection po natin, mapa-institusyon man o mapa-personal mga kapatid, ay kinakailangan po nating supilin ang ating puso sa pangungutang, lalo po yung pangungutang po ng labis na pangungutang. Ano po? Siguro po okay lang mangutang, no? Kung kagaya po tayo ni Brother Donnie na negosyante na talagang sure na may kumikitang negosyo, no? So mangungutang lang tayo to expand our business na sure na kumikita na yung para mag-multiply ng branch mga kapatid. Pero kung mangungutang po tayo para mag-experiment ng isang negosyo na medyo risky, milyon-milyon or libo-libo ang utangin natin, ay hindi po practical mga kapatid. Mas mainam ang payo ni Ginang White, hintayin na lamang po natin yung providence na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. At pangalawang reflection ko po, mabuhay lamang po tayo sa ating kakayanan mga kapatid, no? Ang mga salawi kayo ng mga matatanda, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot at wag po nating yakapin yung bagay na hindi po natin kaya. So gaya po namin mga kapatid, na mag-asawa, pong misis si Ma'am Vanessa, ako po ay kinukulit ko po siya na kumuha po kami ng kotse. Pero sabi po ni misis ay short po kami sa budget. Kaya kahit po mabigat sa ating kalooban mga kapatid ay kinakailangan po nating pakinggan ang ating pong mga misis sabagat sila po ang nakakaalam ng nag-monitor ng ating pong budget mga kapatid. Lalo po ang inyong lingkod ay hindi pa naman po regular isang church planter, so hindi po practical na kahit pa yan ay second hand na kotse, kahit pa sabihin natin tag 100 to 200,000 yan, ay hindi po practical na kukuha po ng kotse. Kahit po si Mrs. ay teacher 1 sa DepEd ay hindi po sapat para po makakuha po kami ng isang kotse mga kapatid. So may iba naman po mga tao mga kapatid na meron silang nagnineto po sila ng income na 20K tapos kukuha sila ng hulugang kotse na 20K o higit pa. So saan po nila kukunin yung ganong pambayad mga kapatid? Ano po ba yan? Mag-fasting na lang forever? Mag-vlog na lang or mag-prank na lang para kumita? So hindi po practical mga kapatid, no? May narinig din ako sa Lawikain sa isang interview ng may edad sa Facebook mga kapatid. Tinanong siya kung anong sikreto sa kanyang financial success. Ito po yung nung may edad na yon. Sabi po niya, wag bilhin ang di kailangan at wag kailanganin ang di kayang bilhin. So it really makes sense mga kapatid kung bakit siguro yung may edad na yon ay tumanda siya na hindi na stress sa kanyang finances. So iwasan po, pangatlo mga kapatid, iwasan mangailangan ng mga utang na malalaki at magbayad ng matataas na interest kung may nais tayong ipa-improve. Di ba po ganun madalas pagka magpapa-improve ay mangungutang, isasangla yung titulo o yung ORCR ng kotse para lamang makagastos. Pero example sa bahay mga kapatid, ang bahay po, yan po ay liability mga kapatid, no? Hindi po yan asset. Hindi po yan nag-generate ng income. Sa matter of fact ay nag-depreciate po yung value ng bahay. So, hindi po yan kagaya ng
lote tapos mangungutang ka para sobrang pagandahin mga kapatid. So hindi practical. So dapat instead mangutang, mag-sacrifice muna sa pag-iipon, practice delayed gratification, or hintayin yung providence ng Panginoon. Malay mo, yung mga pautang mo ay magsipagbayad na or mag-click yung business mo or bigla kang ma-regular doon sa pinapasukan mong kumpanya na malaki yung sahod, mga kapatid, no? So, manalangin muna, mga kapatid, no? Matutong hintayin ang providence ng Panginoon. Kung talagang need na ipagawa, kagaya ngayon, bagyo, dito po sa amin, mga kapatid, ang daming tulong. Mga gamit namin ay basa. Siguro, kung talagang need na magpa-repair o may paayos sa bahay, mga kapatid, yung sakto lang, no? Na maproteksyonan kayo, na may masilungan ang pamilya, saka na po muna magpabongga. Ano po, ng bahay, mapa-church man yan, o saka na po, lalo't kung hindi naman po ganun kalaki yung ating pong income, mga kapatid. At ang advice nga po ng isang financial coach na napanood ko, mga kapatid, kaysa mag-apura po tayo sa pagkakaroon ng bonggang bahay, mas practical daw po, mga kapatid, na mangupahan na lang muna. Alam niyo po bakit? Dahil sa pangupahan, yung monthly renta lang ang isipin mo. Kasi kung meron ka pong sariling lote at bahay, akala po natin pag may sariling lote at bahay ay para bang free na sa mga gastusin. Actually, mga kapatid, mas mahal pa po yung may sariling lote at bahay kaysa nangungupahan. Kasi po, intindihin mo pa yung amilyar, intindihin mo pa yung homeowners association, at marami pang mga kung ano-anong fees, mga kapatid, na babayaran mo. Kaya hindi po ibig sabihin na may house and lot ka ay free ka na sa pagbabayad, mga kapatid. Mas practical pa nga daw po na mangungupahan lang, mga kapatid, no? Sabi po ng financial coach na yun na napanood ko sa Netflix before, mga kapatid, no? So I think that is right, no? So sabi po dito, hindi rin po talaga laging practical ang pagkakaroon ng mag-aarang bahay. Maliban na may malaki po tayong income o itong bahay po natin na sarili natin ay nag-generate po ito ng income, mga kapatid. So yun lang po yung aking pong reflection po dito sa ating po devotional sa Council on Stewardship, Avoiding Institutional Debt. So baka po sa ating mga participants sa live, meron po kayong nais idagdag or i-comment po dito. Maaari po kayong mag-share, mga kapatid. Pastor Nelson. Okay, so salamat. So ngayon, mga kapatid, nasa chapter 52 na po tayo ng Council on Stewardship. So ang focus naman po natin ito naman po ay patungkol sa mga institutional debt. So natapos na po nating pinag-aralan ang foundation ng stewardship, mga patungkol sa mga maluluhong buhay, pag-iwas sa anumang uri ng mga gambling, so sa mga personal na kautangan, natapos na po tayo dyan. So natapos na po tayo sa kung paano ang ating simbahan ay umiwas din ng mga debts o utang, mga kapatid. Ngayon ay sa institution naman tayo. So itong institution na ito ay, siyempre ang ating simbahan, meron siyang institution, another branches of work, mga kapatid, like publishing, schools, sanitarium. So sa ngayon, no panahon po ni Mrs. White ay yun po yung tatlo. Pero ngayon, siyempre, marami na. Meron tayong World Radio, kung ano pa yung mga institution natin. Pero ngayon, mga kapatid, ang ibig ko sabihin, kaya ako kinuha muna yung background, mga kapatid, ay nakapokus po tayo sa tinatawag na publishing house. So, kumbaga, naisip ko nga, wala naman tayo dito sa publishing house. Wala namang administrator dito sa publishing house sa atin, mga kapatid. So, wala namang empleyado. Pag sinabi natin empleyado, hindi naman ito tumutukoy sa mga kulpultor. Ito ay tumutukoy sa kanilang mismong empleyado sa opisina ng publishing. Pero mga kapatid, ganun pa man, ay ang stewardship ay pinapayuhan ang maraming
branch of work ng ating iglesia. Kumbaga, pinapayuhan ni Mrs. White ang mga ito. Na unang-una, ang sabi niya, sa improvements o sa mga nais pang magtayo ng mga buildings or other facilities ay, kumbaga, simple lang din naman ang principle mabuhay sang-ayon kung ano sa kinikita. Parang gano'n din mga kapatid. Yun ang personal na sa ating personal na payo. Gano'n din sa institution. So kung ano yung kinikita ng institution, ay doon lang muna tayo mamuhay at iwasan ang mga maraming pagkakautang na merong malaking tubo, mga kapatid. So sabi yun ako dito. So umiwas doon. Yun ang unang payo niya, mga kapatid. So pagkatapos ay nakatuon na sa publishing house. Kasi bukas, papag-aralan naman natin yung tungkol naman po sa saan dito? Tungkol naman sa sanitarium. Bukas. Sa susunod na araw ay patungkol naman sa economy in school management. So, inuna lang po ngayon, mga kapatid, ang tinatawag na publishing house. Kaya sabi ni Mrs. White, ang ating publishing work was founded in self-denial and should be conducted upon strictly economical principle. So, ibig sabihin din, mga kapatid, dito ay pinapayuhan ni Mrs. White hindi lamang yung personal na buhay ng isang mananampalataya, kung hindi maging ang ating mga institusyon ay mabuhay lamang, mag-operate lamang ng economical principle, mga kapatid. Ibig sabihin, matutong magtipid, gamitin ng tama ang pera ng Panginoon. At ito naman, mga kapatid, ay nakikita natin sa ating mga institusyon, mga kapatid. So kaya ang ating pong simbahan ay napakaingat sa any branch of work, any institution, mga kapatid, ay talagang maingat sa pangangasiwa ng kaperahan na ipinagkakatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sabi dito sa huli, kasi ilang paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga kapatid, sabi dito sa huli ay every man or woman employed in the publishing house. Sabi ko, wala naman, ewan ko kung merong employed dito sa publishing house. Kulpultor, marami po sa atin dito. Every man or woman employed in the publishing house should be a faithful sentinel or watching that nothing be wasted. So, ganun, mga kapatid. Or kahit saan po tayo, sabihin na lang tayo nasa simbahan o member tayo ng church board, at ako naman, mga kapatid, ay nasa pansamantalang pagiging isang director, mga kapatid, ay atin daw pong bantayan, mga kapatid. So lahat po tayo ay meron pong tungkulin, accountability, responsibility and accountability. Sabi ni Mrs. White ay watching that nothing be wasted, mga kapatid. Pero hindi lamang yan, mga kapatid. So ibig sabihin na tayo din ay meron pong pananagutan, kaya na bantayan, ingatan. Kaya yung pong ating pong mga treasurer ay talagang nagre-report po sila ng maingat sa bawat meeting, nagre-report po sila kung paano at kung saan ginagamit ang ating pong mga kaperahan. Kaya nga po sa office, mga kapatid, ang mga mata ng ating pong mga nasa tanggapan ay sabi ni Sir Joel ay mga matang pusa. Talagang tinitingnan nila mabuti kung saan at kung paano nagagamit na merong kaakibat na mga resibo. Bakit, mga kapatid? Kasi ito po yung pananagutan po nating lahat. So, God desire all the workers to practice economy. So, maaaring dito na po tayo papasok na lahat daw po ng manggagawa ay ganun din ang pamumuhay. Practice economy. Pag sinabi natin practice economy, ay mabuhay ayon sa kinikita. So, gastusin ng tama, mga kapatid, especially to be faithful accountants. So, yun, mga kapatid. So, yun po yung tinutukoy po ng atin pong counsel and stewardship, mga kapatid, sa avoiding institutional debts. Ang unang pinapayuhan ni Mrs. White dito ay ang ating mga publishing houses, mga kapatid. Ang atin pong iglesia ay napakarami pong
publishing houses sa buong mundo. Sa Pilipinas, meron tayong isa, Philippine Publishing House. So yan po mga kapatid. So ilang Pastor Mike. So ewan ko kung meron dito empleyado ng publishing house dito. So, Thank you very much, Pastor Nelson, sa napakagandang pag-share po ng context po nitong ating devotional. Meron po ba ditong kulpultor, mga kapatid, para baka mas relatable pag kayo po mag-share kasi publishing house po ito? Or kung wala po, ay kahit sino po na gusto mag-reflect, meron pa po tayong 5 minutes before sa silent prayer. Si Pastor Nelvin. Recognize po. Good morning po. Happy God first morning. Hindi po ako sa publishing house, pero gusto ko lang i-share itong Bible verse sa Luke 14:28 to 30. Tungkol po ito sa pagtatayo ng building. Sabi po dito yung pinaka-principle nakita natin. Which of you intending to build a tower does not first sit down and count the cost? Ayan, so sa pagtatayo po ng building, ng institution o kaya ng church, siyempre, alam naman po natin yan. Kailangan ay aalamin na natin kung magkano nga abutin bago tayo patayo para hindi tayo mangungutang para lang sa pagtatayo ng church. Hindi po maganda yun. Dapat katugtong pa rin ito nung nakaraan sama-sama ang mga kapatid na magtatayo ng church building. Pero sa karanasan namin, ni Pastor Nelson dyan sa Nueva Ecija, basta meron nag-pledge na isa, tuloy na yan. Kasi ang pananampalataya namin nun pagka nasimulan niyang pagtatayo ng simbahan, darating na lang yung mga blessings, yung tulong ng Panginoon. Pero siyempre, malinaw yung payo dito ni Mrs. White at sa banal na kasulatan ay talagang sukatin o alamin yung cost noong building para talagang tiyak na matatapos. Pero sa karanasan ko, ay talagang naitayo naman yung church building. Nasisimbahan naman kahit wala pang, hindi pa finish. Pero at least nasisimbahan yung simbahan. Pero mas maganda ito na alamin muna yung cost bago tayo magtayo. Pero nakaakibat pa rin yung pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, no? At patuloy nating idalangin ng bawat isa. At marami pa tayong maitayong simbahan, no? Mga congregation sa iba't ibang lugar. Isama natin yan sa panalangin. At yan yung isa sa mga principle dito sa Lucas chapter 14. God bless po. Salamat po, Pastor Nelvin, sa napakagandang po reflection. Meron pa po ba sa atin pong mga nasa live po? Gusto pong mag-share mga kapatid? Mag-reflect? Mag-open lang po kayo ng mic and camera. Meron pa po bang gusto pong mag-share? Ako po nag-check din sa chat group. So far ay wala po akong babasa, no? So baka po nahiya kayo magsalita, pwede nyo pong i-chat mga kapatid, no? Meron pa tayong 3 minutes, no? Before sa ating silent prayer. Ayan. Pero sasabihin ko sa public mo. And si Sir Jonathan Paz from Publishing. Sir Jonathan, come in. Good morning po. Happy God's first morning po sa inyong lahat. Isa po sa gawain po sa publishing ay ang nakita ko po dyan, paano nakapagtayo at pagpapanibago. Lalo po ngayon ay meron tayong bagong Philippine Publishing House sa Cavite. Ay yan po ay sa panahon po kasi ngayon ay nagkaroon ng pagtutulong-tulungan. Dahil kung di po ako nagkakamali, mayroon na pong 52 publishing house sa buong mundo dito sa atin. Ngayon, yan naman po ay dahil yan po, mayroon din po, pagka kasi kumuha po tayo ng mga aklat, ay mayroon na po yan nakahiwalay. May mga na po yan sa mga operation. Kung yan po ay nakatutok sa habang lumalaki po ang ating gawain, ay yung maliit na bagay ay napagsama-sama. Kaya nga po ito,
sa panahon na ito na naririnig natin at napag-aaralan yung COP, ay dun pagka ang lahat ay naging tapat, ay naniniwala po kung mabilis na maitatayo yung ating building. Kasi po yan ay systematic na kaparaanan, mga kapatid. Nagkakaroon ng pagtutulungan. Dito sa atin, ang alam ko kung meron tayong family na 35,000 na pamilya, kung lahat yun ay mag-CCOP, mabilis lamang po yan at yung magiging pantay ang ating offering at saka tithes. Ngayon, meron lahat ay magiging maayos ang sistema ng pagkakabahabahagi. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ito'y bibihirang pinag-uusapan at pinag-aaralan itong papano ang pagiging tapat at sapat. Kaya maswerte po tayo rito sa CLPN ay napasimulan po itong gawain na ito. Ito po isang hamon sa atin. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng yung iba nagiging negatibo, pera-pera. Pero sa totoo po, ito po ay isang kaparaanan na tamang pamamaraan. Sana nga po ito ay maipaliwanag natin sa ating mga kapatiran na totoo naman yun. Pagka meron ka ng combined offering plan, nandun na yung bahagi ng pagtatayo . Kaya tayo po nakapokus dyan. At ang isa pa po, panalangin lamang. Ang number 1, ilalapit tayo sa Panginoon. Ang pagtatayo po ng building, ayan po ang ating stewardship director. At yan po yung nakasama natin sa gawain. Ang pagtatayo ay number 1, ang panalangin. Ganun din po ginawa ng Philippine Publishing House kung paano itayo. Milyon po yun. Talagang panalangin sa simula. Kasi pagka wala kang programa, hindi siya magagawa . Kahit po sa mga simbahan dito po sa South Nueva Ecija, wala naman talagang budget . Pero pagka ikaw ay tapat at inuna mo ang Diyos, itong ginagawa po natin na ito, at naging positibo tayo, yung puso ay na-involved na ito po ang simula kung paano po magkaisa. Katulad po ito ng walis tingting. Yung isa ay tingting, mahirap po makawalis, pero pagkasama-sama po, naniniwala akong magiging matagumpay. Kaya yan po ay ipinakita na ng ating babasahin para magkaroon ng pagliliyab sa atin dito, lalo na yan ang pangangailangan, Pastor. Kaya wag po tayong titigil at maging positibo. Kung meron mang negatibo na naririnig tayo, ay i-share natin ito. At wag naman din natin wag silang ma-open. Ang subukan nila ang Panginoon at subukin natin. At sigurado naman ang Diyos ay hindi naman tayo pababayaan. Kaya purihin ang Panginoon at mayroong ganitong pag-aaral. Marami pong salamat. At yun lang ang sikreto. Tulong-tulong po at pagiging tapat. Salamat po, Sir Jonathan Paz. Napagandang sharing representing ating pong sahanay ng ating mga kulpultor at Philippine Publishing House, Sir Jonathan Paz. So sabi po dito sa ating pong chat box, is Rebecca Miranda, ang aming church ay natapos sa panalangin sa Diyos sa mga taong ginamit niya na maraming tumugon sa awa at tulong ng Panginoon. Natapos na po at mayroon pang aircon. Amen for that, sis Rebecca. Ang ating pong mahal na presidente, Pastor Jerry, sabi po niya, nauuna ang misyon, sa kasusunod ang pondo. The key is faith, not unbelief and doubts. Yan po. Salamat, Pastor Jerry. Ingat po sa biyahe. Baka nasa airport na po ito o nasa area pa, si Pastor Jerry. We're praying for you. Sis Nida Yerubin, mas sa panalangin. Prayer request po pala ito. Sama sa panalangin. Okay.
So okay mga kapatid, tayo po'y lumabis na po ng konting minuto sa ating pong part for devotional. Tayo po ay kinakailangan na tumungo po sa ating pong united prayer. So magkakaroon po tayo ng mga 30 seconds na silent prayer. Then after that ay yung ating pong Acts prayer. Si Sis Irma po, Irma Galang po manguna sa adoration, confession, at ang inyong lingkod na host na po ang siyang manguna sa supplication and thanksgiving. Unahin po muna natin, Pastor Nelson. So isama natin mga kapatid yung ating mga gawain sa iba't ibang lugar. Napakarami po natin yung gawain ngayon. Iba't iba ang sa Nueva Ecija, Peñaranda, Nueva Ecija, San Leonardo, sa Tarlac mga kapatid, so sa Bataan. So napakarami po nating gawain ngayon, bagamat masungit ang panahon, patuloy pa rin po tayo sa paggawa mga kapatid. So idalangin din po natin yung ating po mga kapatiran sa buong Central Luzon. Kasi panahon po ng tag-ulan ngayon, pag sinabi natin tag-ulan, panahon ng tagbaha, ngayon, sama natin ipanalangin mga kapatid ang bawat kaanib ng ating iglesia. So sa ating pong 30 seconds sa panalangin, sila po ang ating pong ipanalangin mga kapatid. So na maging ligtas, payapa ang lahat ng bawat kaanib ng iglesia. Okay po mga kapatid. Yan ang ating lesson sa umaga na ito. Institutional debt may iwasan at kailangan magplano at kailangan ay hintayin ng perfect time at huwag isugal ang pangungutang sabing God will provide na pambayad, hindi masasayang kasi yung mga interest po. So yan ang lesson sa umaga na ito at tayo dadako sa silent prayer. Tayo rin sama natin sa panalangin yung ating mga gawain kung sa inyong mga church. Sabi ni Pastor Nelson, Nueva Ecija, sa Bataan, marami at sa lahat ng sulok na ating nasasakupan. Ganyan din naman yung patuloy na pananalanta ng tubig sa Bagyo. Sama na rin natin yung silent prayer silent prayer. Sige po, let us pray. Ay bumukas ng camera ko, pamaya ba? Andyan yan pagdating natin, pagbalik natin. Let us pray mga kapatid. 30 seconds silent prayer. Okay po, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagtawag sa amin sa umaga na ito. At kami ay muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog. At kami ay muling nakapakinig ng inyong panawagan. Mga aral mula sa Bible reading, Let's Forget. At hanggang dito sa mga testimony na nakaka-inspire. Kaya din naman sa lesson ng Councils on Stewardship. Nawa sa aming mga natutunan araw-araw. Ang aming karakter ay patuloy na mabago. Matutunan namin ang isang pagiging tapat na katiwala ng lubusan simula sa una hanggang sa huli. Lahat ng sangay po nito na makatutulong sa amin bilang isang mananampalataya, paglago bilang isang mabuting katiwala, paglago bilang isang Seventh-day Adventist na naghihintay, naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng lahat ng mga prayer request ng kapatiran. Ang mga pangangaral sa Leonardo, sa Peñaranda, sa Bataan at sa iba pang mga lugar dito sa aming nasakupan ay patuloy niyo po kaming samahan.
lalo na yung aming mga naranasang challenges sa mga panahon na ito, sa tubig na buhos ng ulan. Kaya hindi naman ang aming mga gawain sa bawat lugar, may mga kanya-kanyang challenges na nahaharap. Tulungan niyo po kami na ito yung aming masolve. Ganyan din naman ang kapatiran ng mga nasalanta ng bagyo na ito. Patuloy namin po silang dinadalangin sa araw na ito, ang kanilang fast recovery. Ganyan din naman ang mga nagdumaranas na mga pag-ubo at pagsipon gawa ng walang tigil na ulan. Palakasin niyo po ang aming resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng mga natural na vitamin C na kung saan makikita namin sa paligid, at ito ay maging mabisa para panlaban, pampalakas na aming resistensya. Sa umaga na ito, nais namin isama ang bawat isa sa panalangin. Ang sambahayan ni Ate Reby kasama na yung kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, kapatiran ng San Leonardo Church, ang kanilang gawain doon. Kaya din ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, patuloy niya po silang gamitin sa maging isang magandang halimbawa ng kapatiran ng Tabacao. Ganyan din naman si Sister Sweetie at Sister Hannah, kasama rin si Ma'am Rachel Suarez sa kanyang patuloy na kalakasan at ang kanyang asawa na si Sir Tony, kanyang buong pamilya, mga anak, yung mga apo niya. At yan din ang sambahayan ni Sister Mayna Joy Quezon, kung ano man ang kanyang kalagayan sa mga sandali na ito, ano man ang kanyang kahilingan, ano man ang kanyang mga pasasalamat o dakilang Diyos, aming sinasama sa panalangin na tinataas ang papuri sa inyo bilang aming provider, aming patuloy, ang aming mga dapat pagkatiwalaan, ang aming Diyos na tagapagligtas. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Des Flores sa kanyang mga anak, kanyang buong pamilya, kanilang hanap buhay. Patuloy sila maging daluyan ng pagpapala at isang magandang halimbawa sa kapatiran ng Hain Adventist Church. Ganyan din naman ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby. Ganyan din ang sambahayan ni Ma'am Nora, si Brother Leonard at ang kanilang buong pamilya. Ganyan din ang sambahayan ni Brother Esmin Suba at ang kanilang buong pamilya. Ano man ang kanilang mga pasasalamat sa mga sandali na ito, patuloy niyo po silang gawing halimbawa ng pagiging tapat na katiwala sa kanilang nasasakupan. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Dang de la Cruz, Sister Marlene Garcia, at Sister Wilma Fernandez, Sister Janet Gatmaitan. Kasama rin namin si Sister Mary Ann Manalastas, Sister Marites Curameng, si Ate Belen, at gayon din ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Sama na ang pamilya ni Brother Jonathan Paz, ang kanilang gawain doon sa kanilang lugar, sa kanilang iglesia. Patuloy niya po siyang gawing magandang halimbawa sa iba. At ang hindi namin nabanggit sa umaga na ito, at patuloy namin sinasama sa panalangin. Umihiling po kami ng tawad kung saan kami nasumpong nagkulang at nagkasala. Ito po kami tilangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumubaybay. Sa patuloy na gumigising ng maaga. Kung ako ay nakikita ko maganda at nakikita natin na maganda, ang Panginoon ay natutuwa sa bawat umaga na muli tayong kumukonek sa Kanya. Hindi lamang tayo kumukonek sa GFM, sa Discipleship Ministry, sa CLPM, kay Jesus po tayo kumukunik po. At naman mas maging encouragement pa tayo sa iba. Ipakita natin ang isang magandang halimbawa, maging liwanag tayo sa iglesia, pati para rin sila ma-educate, Hindi lamang tayo na-educate. Kasi isang napakaganda nitong pagiging tapat na katiwala. Ito pala yung solusyon sa tunay na pagbabago. Maraming mga pagbabago ngayon, mga pangako walang katuparan. Pero dito tayo nag-aral sa stewardship, pagiging tapat na katiwala, yung tunay na pagbabago ay ating mararanasan. Salamat po sa mga nag-respond, Sister Maria Isabel, ganyan din si Sister Dang de la Cruz, Sister Nympha, Ate Mitch, Ate Sally, Mr. Marites, at Sister Mary Ann. Salamat sa inyong mga responses. At hanggang bukas pa muli, invited ulit tayo ni Jesus sa umagang pagbabalik bukas ng umaga. At mamayang gabi sa Happy Meal, di man ako nakakonect doon, ini-invite ko na rin kayo kasi oras ng tulog ko, tsaka may crusade pa kami. Napupuyat gabi-gabi, po. So ayan, kapatid, salamat sa inyong pagtugon. Hindi na bumukas yung camera ko, pasensya na. Bukas na lang ayusin natin. Ewan ko, pag nag-exit ako sa GFM,
pagbalik ko dito ay naman bumukas. Napapagod na yata. Okay, hanggang dito na lang mga kapatid. Magandang umaga at pagpalain po tayo ng Panginoon. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I am